Ang digmaan ay kawalan ng pag-ibig. Bakit nga ba ginugusto ng tao ang pakikipagdigma sa kapwa niya rin naman tao? Bakit mas pinipili niya ang pakikipag-away kaysa pakikipagtulungan? Ganito kasi ang naging kaparaanan ng mga tao sa kani-kanilang mga bansa upang masiguro ang kanilang yaman. Nakapagtataka na sila pang mga mauunlad na bansa ang siyang nanggigipit sa mga mahihirap ring bansa. Hindi dahil sa sila ay naghihirap, kundi ay sa dahilang labis na pinangangalagaan pa nila ang kanilang yaman at kapangyarihan. Dahil rito, ay nagagamit nila ang mga mahihirap na bansa para sa kanila pa ring seguridad. Habang silang mga mayayaman at mauunlad na bansa, ang siya pang mga nagtutulungan. Kung hindi naman, ay sila-sila rin ang nag-aaway upang maging mas makapangyarihan at nakahihigit sa isa't isa. Oo nga't may mga bansa rin namang mauunlad ang siyang mga tumutulong rin sa mga nangangailangang bansa. Subalit dahil pa rin ito sa kanilang pansariling interes at kasiguruhan. Sadyang ganito na ang kaparaanan ng mundo. Taliwas sa mga dapat ay kinilala at sinunod na mga bilin ng Diyos ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Kung papansinin natin, malalim ang dahilan at pinagmulan ng ganitong paniniwala. Nagsimula noon pa man sa hindi pagkakilalang tunay sa Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Silang mga bagamat nakaalam sa Panginoong Hesus, ay hindi nagsitalima sa dapat ay nag-iisang doktrina ng Diyos, ang paggawa sa pag-ibig. Sa halip ay nagpakatali-talinuhan sila sa kani-kanilang sariling pangunawa at tumalikod sa nag-iisang utos na ito ng Diyos. Nag-away-away sila sa kanilang mga pagpapaliwanagan ng salita ng Diyos sa Biblia. Dahil roon ay nagkaroon ng pagtatalo sa kung sino ang tama at mali. Dahil sa labis na pagpapahalaga nila sa kanilang sarili, ay nakalimot sila ng sa dapat ay nag-iisang bilin ng Diyos na paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa katunayan, ay nagkaroon sila noon ng pagkakampi-kampihan na nagdulot ng pag-aawayan na umabot sa pag-uusig sa kanila ring mga kasamahan at kapatid. Hanggang humantong sa pananakit, pagpaparusa at kahit pagpatay sa mga hindi kasundo. Habang daladala nila ang pangalan ng anak ng Diyos, ay ipinapakita nila noon ang kanilang kabagsikan na taliwas sa kautusan ng pinaniniwalaan rin nilang Diyos na nag-utos sa kanila. Kanila pang dinala ang pangalang Kristyanismo habang sila ay nakikipagdigma sa mga hindi nila kapanalig. Dahil rito ay lumaganap rin ang iba't ibang pananalig sa Diyos. Nagsikatha ang mga tao ng magkakaibang relihiyon na may sinasarili ring doktrina. Hanggang sa tawagin na nila itong religious wars. Paanong naging religious kung ang ibig sabihin ng salitang religious ay gawang kabutihan para manumbalik sa Diyos? Sapagkat ang Diyos nga ay mabuti, hindi siya nalulugod sa kasamaan, kundi ay sa dapat na pagtulong at pag-aaruga sa mga maliliit na naghihirap sa buhay. Ito ang layunin at buod ng sa nakasulat sa aklat ng James. James chapter 1 verse 27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. Sapagkat ang paggawa sa kabutihan ang siyang nagdadala sa tao sa presensya ng Diyos. Hindi nga ba't nung una pa man ay nagbabala na ang Diyos sa kanila na huwag makibahagi sa maruming kaparaanan ng mundo? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay naibahagi niya ang ipinasulat sa kanya ng banal na Espiritu ng Diyos. Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Na ang sino man sa kanila noon ay di dapat makiayon at gumawa ng sa paraan ng mundo, sapagkat ang gawain ng kamunduhan ay kawalang pagkilalang totoo sa kabutihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, kalugod-lugod lang sa Kanya ang paggawa rin sa kabutihan.
Ngunit dahil sa paraan ng kamunduhan, nagdudulot ito ng paghuhusga at kawalang gawa ng kabutihan sa kapwa, na siya ring pagpaparusa at panggigipit sa tao. Kabaligtaran ng sa utos ng Diyos na dapat ay paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Sa ganito nga ay natutupad ang gawa ng pakikipagtalo na dumarating sa pakikipagdigmaan ng mga bansang kinabibilangan ng mga tao ring nagsasabi na sila ay makadiyos raw. Silang mga nagpatawag na Kristiyano rin. Mga bansang bagamat mayayaman na at makapangyarihan ay sila pang mga nangunguna sa paglusob at pagpatay sa mga tao. Sila raw na nasa katwiran sapagkat kasakasama nila ang Diyos sa kanilang paninindigan. Kaya nga sa kanilang mga sinasabing ganito, naniniwala ako na hindi nila nakikilalang totoo ang Diyos na sinasabi nilang pinaglilingkuran, sapagkat ang tunay na nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpapaubaya sapagkat nagmamahal sa kanyang mga anak, na bagamat naging makasalanan ay ibinigay pa rin niya ang kanyang bugtong na anak para sa pagtutubos ng kasalanan ng unang Adam, na nagdulot ng bagong kapanganakan ng lahat. Paanong tayo na kung kahit nakaalam ng sa mga ito, ay nagpapatuloy pa rin sa pakikipagdigmaan na pumapatay sa kahit mga inosente at hindi naman nila tunay na kaaway? Silang mga maliliit at mahihirap na nadadamay ng sa mga away ng mga taong nagsasabi rin na sila ay para sa Diyos. May hawak sa kanilang kanang kamay ay nagbabandera ng paniniwalang sila ay makadiyos, habang sa kaliwa ay hawak naman ang sandata ng para sa pagpatay sa kapwa. Silang mga gumagawa sa ganito ay mga hipokrito at bulag, kaya't nagpakasama, na kahit sa nailagay na ng Diyos sa kanila na mabuting konsensya ay hindi na nakikinig. Pinadilim na ng kanilang kasakiman at pagkamuhi sa kapwa ang kanilang pag-iisip. Nagsitigas na rin ang kanilang puso na kahit kurutin ay hindi na nakararamdam. Ayaw na nila na maaninag ang liwanag ng Diyos sa kanyang kabutihan, kundi ay mas nahuhumaling sila sa silaw na dulot ng ginto at kayamanan na naging sanhina ng kanilang pagkabulag. Kumapit silang mahigpit sa kapangyarihan nilang hawak, nakalimutan nila na may nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kahit sa kanyang kapangyarihan ay nagmamahal pa rin at naghihintay sa kanyang mga anak na magbago at manumbalik sa kabutihan. Mga kapatid, mabuting lagi ang ating layunin ng sa panalangin. Ngunit dapat ring maunawaan natin na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Walang kinakampihan sapagkat wala ng kalabang nakatayo pa sa kanyang harapan. Ang lahat ay tumatanggap na lang ng ayon sa ating kagagawan, mabuti man o masama. Ang mga pait na idinudulot ng mga digmaang gawa ng tao, mula sa mga ito ay tao na rin ang umaani. Oo nga't mayroong mga mukhang nadadamay lang, pero galing pa rin kasi sa mga pinili nilang mamuno para sa kanila ang kinahahantungan ng lahat ng iyon. Lalo na't kung ang nasa puso rin nila ay paghihiganti at pakikipagtunggali sa kapwa. Samantalang sa mga tunay na nagsisikap na totoo sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, sa kanilang hindi nagbabalak ng para sa ikasasama ng kapwa, ay gantimpala rin naman ang matatanggap hindi man sa buhay na iyon. Sinabi nga noon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol, Matthew 26:52. For all who draw the sword will die by the sword. pagpigil nga ito ni Hesus sa kanyang kasama noon na gumamit ng espada upang siya ay ipagtanggol mula sa mga Romanong sundalo na dumakip noon kay Hesus. Sapagkat katumbas rin ito ay ang babala noon sa kanila na sa henerasyong iyon ay magaganap ang labis na kapighatiang mararanasan ng Israel na sanhiri ng kanilang pakikipagrebelde sa pamahalaan ng Roma noon. Naganap ito noong AD 70, ang tinawag na Roman-Jewish War sa kasaysayan ng mundo, kung saan ay napakaraming mga Hudyo ang ginutom, pinahirapan at pinatay. Datapwat marami rin ang mga nakinig sa mga babala noon ni Jesus at nang sa mga apostol kung kaya't nakaligtas sila mula sa kapighatiang iyon.
Sila noon ay hindi sumama sa rebelyon ng mga Hudyo, bagkus ay nagtiis at nagsubmit sa Roman authority na siyang bilin ni Apostol Pablo sa kanila. Romans 13, verse 1 and 2. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Dahil sa kanilang pagsunod at pagpapakitang kabutihan ng mga mananampalataya noon, ay mabilis silang nakatakas palabas ng Jerusalem. Ito ang mga kaganapang nagpapatunay na sa bilin at babala ng Panginoong Hesus upang makalayo sila at hindi sumama sa mga makikipagdigma sa pamahalaan ng Roma na sumakop noon sa Jerusalem. Narito ang babala ni Hesus. Luke 21, verse 20 to 24. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city, because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people, and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Verse 32. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Noon pa man ay naging digmaan na ang paraan ng tao. Hindi nila nasumpungan ang kabutihan ng Diyos sapagkat nagsilakad sila noon sa kawalang pag-ibig sa kapwa. Maging sa ngayon ay idinadahilan ng mga bansa na kinakailangan ng pakikipagdigma upang makamit rin daw ang kapayapaan. Paanong nagkagayon na binigyan na nila ng baluktot na katwiran ang pagpatay sa mga tao? Na sa pamamagitan ng digmaan ay makakamit ang katahimikan. Mahirap ngunit hindi pa rin maaaring magkamali ang Diyos sa utos niyang dapat ay pag-ibig sa tao, sapagkat ito lang ang tunay na makapagbibigay kapayapaan at kagaangan ng puso sa bawat taong anak ng Diyos sa katotohanan.